akin kay David na nangangahulugan ng kanyang walang hanggang paghahari. Ang Mesiyas ay magmumula sa kanyang lahi. Kapilang natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula kay ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na sila ginambala ng kanilang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanan ni Pedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tuwalda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit sa gabi iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo pa ako ng tahanan, inalis kita sa pagpapatol ng lupa upang gawing pinuno ng bayan ni Israel. Kasama mo ako saan magdako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang bagong balas sa kanila roon. Wala nang aalisin sa kanila tulad noong una. Tulad ng maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanhin ko siyang anak at ako naman magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian hindi mawawagli sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang mali ay lagi kong sasagutin. Pag-ibig mong walang mali ay lagi kong sasagutin. Pag-ibig mo poon, naging magmamaliw. Ang sa tuwi-tuwinay, aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasanditin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Hintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang mali ay lagi kong sasagutin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong tirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang mali ay lagi kong sasagutin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, hintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang mali, lagi kong sasagutin. Sumainyo ang Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Pagbuo sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagat nilingat niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan sa kapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod.
Itinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Itinangako rin niya na kaabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang pinitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa katiliman at nasa gilid ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Mayroon ibang bata na umilang tatay niya nagbabasa ng comic sa loob ng kwarto. Nung nahuli ko ng tatay, sabi ko, anong ginagawa mo? Babasa po ng comic. Di ba sinabi ko na sa'yo, bawal kang magbasa ng comic, hindi na comic, libro, sa eskwelahan ang dapat mong basahin? Opo. Saan mo ginawa yung comics na yan? Lang po sa classroom siguro sa classmate ko, nakuha ko dun sa bag niya. Dinakaw mo. Opo. Nabukasan, sumamay tatay sa school, at hinanap yung batang may-ari ng comic. Naisip na yung anak niya ay matututo ng leksyon. Yun ay nung nasa grade 6 pa siya. Kala ng tatay, natuto yung anak ng leksyon. Pagkaroon ng 2 taon, nung siya'y nasa second high school na isang araw, nahuli ng tatay, nagbabasa pa rin ng comic. Pero ang pagmula lang, sa natural bookstore ko, nagbayad ka? Hindi po. Kinuha ko lang po. Iisip niya naman tututo yung anak niya. Dali-dali ginatak niya, dinala sa national bookstore. At sinabi doon sa tindera, pasensya na kayo, ito ang bayad. Hindi ka ng pamanin. Sorry po. Nagalak ang tatay kapag natutunan mo. Mabuting nasa yung tagana. Suwalit pagdala ng 2 taon, nung 4 years na yung bata, nahuli niya na naman. Nagbabasa pa rin ng comic. Saan mo kinuha yan? Doon po sa ko, nanakaw ko rin yan. Hindi na makapagpigil yung tatay. Kinakailangan turuan ka ng leksyon. Kaya umabot sila doon sa kwarto. Si tatay, inugot niya yung kanyang belt. Sabi niya, ito lang siguro makakapagturo sa'yo ng leksyon. Tapa! Baba mo na yung pantalon. Hindi na pa yung pantalon. Tapa sa kama. At binigyan ni tatay ng isang malakas panagupit. Ang lupit na yan. Tapa! Hindi ko alam, kayo ang tulog nun. Isa pa! Pagkaratos niyang bigyan ng 5 hataw yung kanya anak, tinitingnan niya kung iiyak yung bata. Matigas yung mukha ng bata. Baka, gano'n lang. Hindi umiiyak. Walang pakiramdam, walang
Walang ka feeling. Tagalog eh, feeling. At binigay ka pa ng 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tingin yan. Hindi pa yung magiging. Tumapunta doon sa banyo. At pagkasarap dito, biglang umiyak ang pagkalaat-lahat. Yung tatay. Yung tatay. Napagatuloy ka naman ng awa, kaya siya tumapunta. At pagkatapos noon, natuto yung bata. Eventually, yung bata nakapagtapos ng koleyo. Naging doktor at naging successful. Napunta sa Dubai. At kasama ninyo ngayon sa nandiyan lang sa sabi nyo. Hindi yung kilala, hindi ko rin siya kilala. Sa madaling sabi, to make the very, very long story, very, very short, namatay yung tatay. Pagkatapos ng isang taong anniversary, nandun siya, doktor na siya, at yung nanay niya. At siya'y nagsimulang niya. At sabi ng nanay, tingnan mo yan anak, kung hindi dahil sa paghagupit ng tatay mo noon, hindi ka matututo ng leksyon. Di ba na ngayon saan ka pupulutin? Sa angkungan? Sabi ng bata, ng anak, inay, hindi naman po dahil sa hagupit ako natuto ng leksyon Kaya ako nagbagong buhay sapagkat nung si tatay ay pumasok sa banyo at isinaray yung pinto, narinig ko yung kanyang iyak na pagkalakas-lakas at doon ko naramdaman kung gano'n niya ako kamahal. Tapos na po. Sa ating buhay, yun ang, habang lumalaki tayo, yun ang gusto natin gawin, i-please yung mga magulang natin. Pero mga ibang magulang, mahirap i-please. Diba? Yung ibang magulang, talagang napakataas ng standard, ng level. Ha? Di iba lang mga magulang, walang level. Mahala ka sa buhay mo. Trabaho sa Japan, hindi, magdaman ka. Pero maraming magulang na mataas ang standard. At tayo, habang lumalaki, nais natin i-please yung magulang natin at patunayan sa kanila na kaya natin. Kaya pilit natin ginawa yung natin mga homework, pilit natin ginawa yung mga tungkulin sa bahay, pilit natin ginawa yung mga dapat natin gawin. But sometimes, hindi natin ma-please yung mga magulang. Sa unang pagbasa ngayon, nangako si David na ipagtatayo niya ng malaking bahay si Yahweh. Natin niya yung unang pagbasa, si Haring David, sabi niya, gusto kong i-please si Lord. Magtatayo ako ng paglalaki-laki bahay para sa kanya. And the same way, we say this too in our life of faith. We tell God, Lord, I want to please you, so I come to church every week. Am I pleasing you? When I come to church, pag sinabing lo, nakaluta mo. Pag nakatayo mo, pag ito, hinahalikan mo, yung sabi ko, dalagat pa yan, siguro. Gusto mo may please kita. And again, we do things in life because we want to please God. Magsisisi ako ng kanila para mag-please kita. Tatapusin ko yung siyang na gabi. Sapagat nais ko i-please kita. Tama ba? Gusto natin gawin yun. Gusto natin maging masaya si Lord sa atin. Kaya gagawin natin yung akala natin ay magpapasaya sa atin. Kay Lord. Subalit, sa unang pagbasa, biglang bumaliktad. Imbis na si David
magtayo ng bahay. Sinabi ni Yahweh sa propetang Nathan, sabihin mo dyan kay David na siya ang ipagtatayo ko ng bahay. Hindi ako ipagtatayo ng bahay. Siya ang gagawin kong dakila. And again, this is true to each and every one of us. Pagdating ng panahon, tayo ay gagawin dakila ng Diyos. At ay nagbulagtan na nga ng bigla. Kiri mo, buong buhay mo, gusto mong i-please ang Diyos. Yung pala ikaw ang paninigayahin niya. O, di ba? Kung mga charismatic pa kayo, sasabihin niyo na, Amen. Eh, hindi. Kaya sinayaan nyo lang dumaan yung tren. Darating ang araw, hindi nyo naman kailangan i-please ang Diyos na sasabihin, Lord, present ako. Ha? Lord, present ako. At, hiling naman. Pahiling naman. Natapos kayo dyan na gabi. Pwede ba? Ha? Uling biyahe na ng tren yun eh. Lapit na rin akong pumalo ng 50. Pwede ba? Patayin mo naman ako? Kaligayahin mo naman ako? Makahanap naman sana ako ng kapayapaan sa aking buhay. Yeah, may mga pahiling. May mga pasabit. But he was a big God. But see, David instead was shocked. At doon pwede siya, sabi niya, ako ang gustong gumawa ng isang magandang bagay sa Diyos. Siya ngayon ay ang gumagawa sa akin ng magandang bagay. And this is what I say now. I'm not promising anything because it's not me to promise, but God will make good things in your life. Gagawa ang Diyos ng mga ganang pamamaraan upang maging dakilang yung buhay para ito ay maging dakila. And probably you will say, hindi naman siguro totoo yan. Ay hindi. Ay itong si David siguro, hindi rin naniwala. Ay baka na lang magulantang ka bukas. Pag-ising mo, nakatawa ka. At hindi mo maipaniwanan. Para yung demonyo kanina. Hindi nga lang kung ba't siya tumatawa eh. Baka na lang magulantang ka pag uwi mo sa Pilipinas. Napuno ka ng kagalakan na sabihin mo, ayaw ko nang bumalik sa Dubai. Gusto ko na lang makapili kayo mga anak. Sapagkat dito sa Dubai, ngayon, lungkot-lungkot. Lalo na pag dumadating yung Pasko at simbang gabi. Lalo na pag nakakita ko ng mag-anak na nagsisimba, pagkatapos sa misa maglalakad, holding hands silang tatlo, ama, ina, at anak. Samantalang ako, boyfriend ko ang pamulong hands. Gagawa ang Diyos ng kahang-ahang ng bagay sa ating buhay. Kinakailangan maniwala lang tayo. Kinakailangan maniwala lang tayo. And there is really no need to please God. Okay? Pag ito ang purpose natin sa ating buhay, katulad kung lumalaki tayo, na gusto natin i-please yung magulang natin, lalong hindi natin na-please. Ang dapat lang, pala, ang sikreto, at itong mga magulang, ang dapat ninyong tandaan, let your children be who they are. Let them be who they are and not what you want them to be. Kaliwede yung anak ko, pipilitin mo magkanan. Ano ba naman yan? Kaya mo yung batang lumaki, taglay ang kanyang mga biyaya, taglay ang kanyang mga individual traits at characteristics. And then guide them with love. With love. Ito po yung dapat na ginawa natin. Hindi katulad ng bata tayo. Naalala niyo pa? Yung mga magulang natin, pag sumipli, pag dumating yung mga tito ko noon, sasabihin ng tatay ko, tatlo ng kapatid ko, Kaya! Ay talaga naman hindi ko gusto yung tatay ko. Bakit? Ay hindi ako masyadong dancer pa noon. Gusto ko na matuto kumanta, hindi ako natuto. Kaya hindi ko sabihin, lumalaki kayo yung mga bata, meron
kayong mga kanya-kanyang kwento. Yung mga pinagawa sa inyo ng magulang nyo, we want to please them, but see, we have to be ourselves and discover that we have gifts. Ang bawat isa sa atin ay mayroong biyaya, mayroong katangian, hindi katangian na ganap at magbibigay ng halaga sa kanyang sarili. My dear friend, pagdating ng panahon, hindi bigla na lang tayo. Bigla na lang babalik ang Diyos sa iyong buhay at magugulantang ka. Sasabihin mo, tagal-tagal na gusto kong pakita kay Lord na mabait na ako, nagbagong buhay na ako. And then, suddenly, bigla na lang makikita mo kung gaano kabait ang Diyos sa iyong buhay. In particular, specific instances in your life. Mga minamahal, itong simbang gabi ito, meron kayong mga hiningi kay Lord? Siguro, ibibigay pa ni Lord yan? Hindi ko alam. Ang siya ko lang, sa loob ng siyam na araw ng ating paglalakbay, pinabanal niya kayo, pinabanal niya tayo, ginagawa niya tayong banal, araw-araw sa ating buhay. Huwag yung sayangin ito pagkatapos ng gabi ito, nababalik na naman kayo sa dati, balik na naman sa sugal, ESPU. Alam niyo, ibig sabihin ng ESPU. Balik sa dating ugali. Hindi, nagbago ka na eh. Ba't ka mababalik? Masaya ka ba noon bago magsimbang gabi? O mas masaya ka ngayon? Why? Sapagkat sa loob ng siyam na araw, ang Diyos ay kapiling mo at kasama mo. Iuwi natin yun sa loob ng isang taon. At katulad na sinabi ko ang gabi, o sige, ganito na lang. Huwag na kayong pumili. Bibigyan ko na lang kayo ng araw. Kasi pag pipili ka pa, makakalimutan mo pa yun eh. Yung araw na pinanganakan mo, yung birthday mo, kunyari ang birthday mo ay September 1. Tulad ko. Kunyari ang birthday mo sa tuwing ang ulo ng buwan, yan yung sinasabi ko gabi, araw ng pagtatagpo. Bawal ang magalit, bawal ang mangusga, bawal ang mag-isip ng masama, bawal ang mag-isip ng bastos. Ha? Manood ng bastos? Isang araw lang, isang araw. Pwede, isang araw nakapiling inyo ang Diyos. Isang araw lang. So, pag dibilangin mo 12 times, next year, isang araw o buwan, kapiling mo ang Diyos. At tagal-tagal, madidiscover mo na ikaw pala ay hindi lang isang asal sa loob ng isang buwan, kapiling ang Diyos. Later, you will realize na ikaw pala ay kapiling ng Diyos araw-araw. And then you start praying. And you start valuing your silence. And then you realize that it is no longer you praying to God. It is now the Holy Spirit praying you. That is real prayer. Yan po yung sagat yung pinalipan. Yan ang kabanalan. Yan ang spirituality natin. Yan ang tinuturo natin sa gabi ito. Kaya kayong lahat na nakatapos man ang siyam na gabi o hindi, nandaya man o hindi, nandaya yung sabihin, hindi pa tapos yung misa, uuwi na kayo. Para makauna sa friend, kayo ba kayo nauna na o hindi? Walang problema yun. Siyam na gabi, mabuhay kayong lahat. Mabuhay.